kanya-kanyang atake, kanya-kanyang batuhan, kanya-kanyang siraan. Basta madepensahan lang ang sinusuportahan. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po, ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Ders TV. Nasa description po yung link ng kanyang channel, pwede nyo po siyang bisitahin at suportahan na rin. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. At kung kayo'y bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin ang babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito mga tagapanood. Let's do this! Samantalang si OG Diaz naman po ay nagbigay ng pahayag ukol sa lubid issue ni Joey De Leon na mas mabigat daw ito kumpara sa icing. So unang-una, ang kagandahan sa issue ng lubid na binigyang mali siya ng iba, humingi agad ng sorry ang TVJ Production sa MTRCB kahit wala silang mali. Yun ang kagandahan doon. Samantalang itong showtime ni Honey Ho, walang paghingi po ng sorry. Pagkos, nagpaparinig pa nga po sila. So wala akong nakikitang mali sa lubid issue dahil unang-una salita lang yon at walang action. Kung titingnan po nila yung lubid issue ng E80, mas malala po ang lubid issue ng Showtime na talagang sinabit nila sa leeg. Samantalang itong sa E80, sinabi lang at wala pong nakitang lubid doon. Talagang ang mainit dito, no, ang pinag-initan dito ay ang E80, ang TBJ at ang MTRCB kasi akala po ng iba bias ang MTRCB. So palit na lang ng pwesto sila, no, para naman alam nila kung gaano kahirap magbigay ng parusa sa mga nagkakaroon ng violation na programa dyan sa telebisyon. So ano po ang masasabi ninyo sa update na ito? Huwag kalimutang mag-comment at mag-subscribe. Saang anggulo po kaya tiningnan ni OG Diaz mga tagapanood, no, na mas matindi daw yung lubid issue ni Joey De Leon, ni Master Henyo, kaysa doon sa icing na ginawa, pagkain po ng icing na ginawa ni Vice Ganda at Ayon Perez. Saan niya po kaya talaga nakuha yun, no? Nag-iisip po ba kaya talaga siya? Paano niya po nasabi na mas matindi yung lubid kaysa doon sa icing mga tagapanood? Ito lang yan bigyan ko po kayo ng idea mga tagapanood. Yung lubid issue na sinasabi po nila na binabato po, pinalaki lang po talaga yan ng mga haters ng AAT. Alam naman po natin kapag sikat, sabi nga nila, kapag ang punong hitik sa bunga ay binabato po. So sila po ngayon ang hitik sa bunga, yung AAT, sila yung TBJ. Kaya binabato po sila ng samot-saring mga patutsada, parinig, at pambabatikos. Hinahanapan po sila ng butas. Kaya po ganyan. So ito na po mga tagapanood. Yung lubid issue na yung mga tagapanood, salita lang yun. Salita lang po yun, nasabi lang po yung lubid na yun. Wala pong action doon mga tagapanood Wala pong props na ginamit. Pure salita lang po talaga. Samantalang yung icing nila Vice Ganda, kitang-kita nyo kung paano nila kinain at sinubo yung icing. May props silang ginawa. May action silang ginawa. Di ba? Tapos sasabihin niya mas matindi yung lubid. Samantalang yung lubid, pag-iisip nyo lang yung gumana doon Yung imahinasyon nyo lang yung gumana doon. Samantalang ito yung kasagwaan po na pagkain ng icing, ipinakita po nila actual. Kaysa doon po sa sinabing lubid lang. Diba? Balikan po natin yung ginawa ng Showtime ulit. Diba? Yung lubid nga nila, literal, gumamit sila ng lubid at nakasabit po sa liig. Di ba mga tagapanood? Diba? Common sense lang mga tagapanood. Ultimo, simpleng double meaning lang mga tagapanood. Reklamo ka agad, batikos ka agad Di ba mga tagapanood? Binabantayan lang po talaga. Patunay lang po yan mga tagapanood na talagang binabantayan lang nila, hinahanapan lang po nila ng issue. Bakit po kanyo? Hindi po talaga nila matanggap mga tagapanood. Dalawa na po sila nagsanib puwersa sa GMA pero lubog pa rin po. So anong po mangyayari sa kanila? Ang gagawin po nila, siraan na lang ito. At isa pa po dyan mga tagapanood na nakikita ko po, tama po si Ders TV mga tagapanood. No? Pilit lang po nilang kinakaladkad yung pangalan ng MTRCB. Kinukonekta po sa AAT para po masabi nilang maging bias po talaga. Kahit mga simpleng bagay na lang 'di ba? Talagang i-report po sa MTRCB, o yan, pagiging bias nyo, bastos si ganito, bastos si ganyan, 'di ba? Kahit naman po,
makagawa sila ng simpleng kamalian, naghihingi po kagad sila ng sorry, 'di ba? Napakasimple na nga lang 'yun kung tutuusin, eh. Pero inihingi pa po nila ng sorry 'yun at nang paumanhin po sa lahat. 'Di ba po? 'Di po kitang-kita po yung kababaan loob nila. Eh, sa kabilang parlor, kabilang show, may gano'n po ba? 'Di ba hindi? Nagmamataas pa nga po sila, yung mga tagapanood, eh. Tapos nagpaparinig pa po, nagmamataas pa, feeling, untouchable sila. 'Di ba po? Ang layo po sa ginagawa ng TVJ, sa AAT po. Kapag mayroon po silang nabalitaan na nireklamo yung gantong ginawa nila, hihingi po ng dispensa. Kay Wally, humingi po agad kinabukasan, humingi po ng sorry. Ganon din po ang ginawa ni Master Henyo, humingi rin po ng dispensa, di ba? Nakikita nyo naman po ngayon, ingat na ingat po sila sa mga binibitawang nilang mga jokes, mga dialogue nila. Kasi marami pong nagbabantay sa kanila. Marami pong naghahanap ng butas. Diba? At ginagamit po yung MTRCB para nga po masabi na bias po. Kasi hindi po nila din natanggap, isa pa po sa hindi natanggap ng mga haters ng AAT ng TBJ. Siyempre, yung mga haters na po yan, kung haters ka ng AAT TBJ, ibig sabihin, followers ka naman ng Showtime o kaya fake bulaga. Ganun na po yan mga tagapanood eh. Hindi naman nila tinitira yung kabila, ito lang ang tinitira nila. So ibig sabihin po, andun sila sa kabilang parlor. So hanapan nila ng butas. Pero ang ginagawa po ng ano ngayon, ng AAT, TBJ, edi talagang ihingi sila ng dispensa at nag-iingat po sila na wag pong magkamali. Ginagawa po nilang perpekto yung kanilang mga sarili. Kahit naman po, nobody's perfect po. Lahat po talaga nagkakamali. Pero meron lang po talagang legend at sila po yung mga legendary na yon, mga tagapanood. At yung pagiging legendary po nila ang dahilan kung bakit po silang pilit na hinahatak pababa dahil hindi po sila naaalis doon sa kinakatayuan nila sa taas, mga tagapanood. Ganun po sila kagaling. At mahal na mahal po sila ng masang Pilipino. Kasi nakokonekta po nila mga tagapanood, ang TVJ, ang AAT, nakokonekta po nila ang kanilang mga sarili doon sa mga audience nila, doon po sa mga legit dabarkads na minamahal po sila lalo na po ako mga tagapanood. Mas lalo ko pong minamahal ang AAT, ang TVJ ngayon, ang mga dabarkads. Dahil isa po ako, proud ko pong sasabihin na isa po akong legit Dabarkad. So yun lang po mga tagapanood, naway nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. I-hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating niyang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po mga tagapanood, ito ang inyong tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.